Ang pagkakaroon ng mindset para umangat sa buhay ay naglalaman ng mga prinsipyong nagpapalalim sa pangarap, determinasyon at pag-unlad ng isang tao. Dahil rin dito posible para sa kanila na magtagumpay at maging inspirasyon pa sa iba. Tama ka dyan, Audrey. Kaya kaugnay niyan para bigyan tayo ng kaalaman kung paano nga ba magkaroon ng millionaire mindset. Makasama natin ngayong umaga si Ms. Joanna Marie Lazaro. Good morning. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Good morning. Ms. Joanna. Good morning and thank you for having me here. Of course. Kasi kailangan talaga natin malaman kung paano ba magkaroon ng mindset ng pagiging isang millionaire. Minsan kasi kapag ang Pinoy talagang medyo negative, Oo. pessimist na hanggang dito na lang ako eh. May ganyang mindset. So, ano nga po ba yung mga pangunahing prinsipyo o hakbang na maring sundan ng isang individual para magkaroon ng millionaire mindset? Actually, maganda yung naging opening mo, no? You already talk about yung mga paniniwala ng mga Pinoy. So before I answer that, allow me to talk about beliefs or ano ba yung mga paniniwala natin and why is this important? Kasi yun nga, tayong mga Pilipino, lumaki tayo na marami tayong iba't ibang pinaniniwalaan or beliefs about money, success, relationships, and most of the time, growing up, actually, itong mga beliefs na to, yung mga paniniwala na to, hindi talaga siya sa atin. Hindi tayo yung nag-formulate ng mga beliefs na to. Rather, they are already passed on to us by people who are older than us, kunwari parents natin, or people of authority. Pero dahil bata pa tayo, hindi pa natin kayang, alam mo yun, intindihin ng gusto kung saan nanggagaling yung mindset na to. Lumalaki tayo thinking that this kind of belief innate siya sa atin, tayo yung nakaisip. But the truth is, narinig lang natin yan, somebody modeled it to us, or nagkaroon lang tayo ng specific incident. And that's why, understanding kung ano ba yung mga beliefs na meron ka, yun yung pinaka-umpisa para malaman mo paano ka ba paano mo mababago yung buhay mo, paano ka magkakaroon ng millionaire mindset. So, the first step is be aware. Okay. Be aware na ano ba yung mga paniniwala ko about money kung gusto mo maging financially successful. Kasi may mga rami tayong paniniwala na money is the root of all evil or naniniwala... The love of money. The love of money is the root of all evil. Mahirap kumita ng pera or yung mga iba, yung usual na naririnig natin, okay lang na naghihirap tayo basta magkakasama tayo. So we have to understand saan ang galing yun or be aware saan ang galing yun. And then we have to understand next step. Bakit ko ba naisip to? Okay, kanino ko narinig? Sino ba yung nag-model sa akin ito? Or nagkaroon ba ako na specific incident regarding this kind of belief? And then number 3, the next step or the last step would be have a clarity. Okay. Mag-decide ka, bakit gusto mong maging financially successful? Bakit gusto mong magkaroon ng millionaire mindset? Why is it for? Para kanino? At bakit siya importante para sa'yo? Well, kasi ang problema sa ibang Pilipino, ang ginagawa natin ay bago pa dumating yung pera, iniisip na agad natin yung gastos, di ba? Tapos hindi natin sinashrug off yung mga paniniwalang ito. Well, we wanna know ano-ano yung mga daily habit na maaaring nating incorporate sa buhay natin para maging consistent ang pag-train ng ating isipan. Kasi we're talking about also discipline here, if I'm not mistaken. Yes. Allow me to share na lang based on my personal experience, Okay. ano yung mga habits ko. Ako, I do affirmations daily. Like, self-talk is very important because words are very empowering or they can disempower us. So, it can make or break us. So, the power of words. So, if we keep on saying to ourselves, ang hirap talaga, hindi na talaga ako yayaman ever. Hindi ka talaga yayaman kahit ano pang klaseng trabaho meron ka. Even if you're earning 6 or 7 figures a month, mahihirapan kang yumaman if yun lagi yung sinasabi mo. Or kahit yung mga simple nga na, ang pangit ko today, kahit anong lagay mong makeup sa mukha mo, people would look at you. Hindi mo makikita maganda yung sarili mo because you already made an affirmation na pangit ka today or mahirap ka. The next step would be read books and ang dami na ngayon sources. Journaling. Yes, journaling. And also YouTube, podcast. Ang daming sobrang pwede mong mapanood para matulungan ka ma-change yung mindset mo. Lastly would be, I do meditation and I do visualization. So every day Grabe talaga. kailangan yun para Yes. sa mindset. Parang binivisualize ko na kagad, sino ba yung tao na gusto kong maging ako? Halimbawa, ang pangarap ko ngayon, kunwari, maging katulad niya, TV host. So I would meditate and visualize on it every day na ang nakikita ko na kagad, I'm already in the talk show. Hindi siya pangarap lang, kundi ako na yun mismo, embodying already ko ano yung gusto ko. So that would be my top 3. Well, practice affirmation yung sinabi ni Mama, no? So, yun nga minsan may nabasa rin ako nito Kapag dinideclare mo, kumbaga lagi mong sinasabi, wala na naman akong pera. It Ang attracts. hirap ng buhay. Nangyayari siya naririnig ng universe Yes. So, kung maganda yung sasabihin mo, or positive,
positive din yung mangyayari. Audrey is Yes. one of the most positive persons I've ever encountered with my life. And see, nasan siya ngayon? He's wearing his 1 million jacket. So, So, ito yung millionaire mindset. Siya, millionaire Wala. clothing. Ito pa. Ano po yung mga bagay na dapat iwasan na nagnanais magtagumpay sa larangan ng negosyo at magkaroon ng financial success? Meron bang mga dapat na iwasan? Dapat based na lang ulit po sa experience ko as an Okay. entrepreneur because I've been in business for quite some time po. Number one na dapat iwasan po ng mga taong nagnenegosyo or gustong magnegosyo is treating marketing as an expense. Kasi ang mga negosyante po, karamihan, masyado tayong nag-uubos ng panahon at pera natin developing the product. Okay? Pero hindi natin siya alam paano marketing ang dapat gawin. Especially right now, ang dami ng evolution, ang dami ng nangyayari sa mundo ng entrepreneurship. So kung hindi mo hindi ka magma-market properly ng product mo, nobody would know about it kahit gaano pa kaganda. Number two would be, ako ito natutunan ko to sa isa sa mga training na attenan ko, is that targeting everyone, parang lahat, para kanina yung produkto mo. Para sa lahat. Kasi if you're targeting everyone, you're actually targeting no one. Nasasayang lahat ng efforts mo. Number three would be, tawag dito, doing things on your own lang. Parang thinking na kaya ko naman maging solopreneur eh. I can do this. Yeah, definitely, makukuha mo yung goal. Pero pwede kasing maging matagal or at the expense of your health and family. Maubusan ka ng oras para sa sarili mo. So Pero that's- kasi sometimes you would consider the difference between becoming an entrepreneur and being someone na sumasahod from an 8 to 5 job. So, saan mas appropriate itong millionaire mindset? Mag-a-apply pa rin ba siya sa 8 to 5? Kasi alam mo, ito yung sahod mo per month and meron ka lang parang certain allotment. Limitations. Oo, may limitation siya eh. So, Yeah. when natin ipapasok yung considerations dito? Okay, if you are an employee and you want to become a financially successful person, there would be ways na po pwede mong gawin para ma-adapt mo pa rin yung mindset. Of course, yung sinabi ko pa rin, you do your affirmation, deciding, having clarity, bakit mo ba gustong maging mayaman in the Pasok very ba to? first On the, place? sorry on the mass perspective, papasok pa rin ba? Papasok pa rin po. Yung millionaire Because it's mindset. all about, being millionaire po kasi, hindi natin pinag-uusapan yung amount of money that we are Okay. earning or the amount of money that we have in our pocket. It's really, paano po ba tayo nagpa-process ng mga thoughts natin? Ano po ba yung mindset na nilalagay natin sa utak natin? Once na na-establish mo yan at bakit importante sa'yo na maging financially successful, it would be easier for you. And then there would be techniques, like halimbawa, parang meron kami tinatawag na jar system. Okay. Yeah, so jar system na yan, tuturuan ka, kung wari, so 100% na income mo, magkano ilalagay mo sa necessities, magkano ilalagay mo sa savings, magkano Okay. yung ia-allot mo sa play jar, yung mga ganong klase po. So there would be different techniques, but of course, everything starts first with your mind because lahat talaga thoughts nagsisimula po yan eh. Thoughts leads to your feelings that will lead to your action and then that would give you the result. Regardless if you're an employee or business person. Ito na bilang panghuli, Profi, may nabasa kasi ako, ma'am, na it is said, sit with winners, the conversation is different. Yes. Ito po yung environment ng isang tao. Okay. Kapag pinapaligiran mo ang sarili mo, ang mga kakilala mo, kaibigan mo, kasama mo lagi, ay mga talagang aggressive na umasenso rin, Opo. mga milyonaryo na, Yes. no? Mahahawa ka. True. Kumbaga yung kanilang lifestyle, yung kanilang mindset, mahahawa ka. Tama po ba ito? I agree totally because yun nga po sinabi mo na environment is more powerful than willpower. Also, there's what we call the law of proximity. Kasi kung lagi mo sila nakakausap, sila yung lagi mo nakakatabi, ang tendency mo po talaga, mahahawa ka dun sa, di ba sabi nga po nila, parang tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Bigyan, yung 5 tao na lagi mong kasama, kung ano yung average nila, that would be you as well. So if you want to change your life, you want to be financially successful, you have to look for somebody who is already financially successful and make them your inspiration. But at the same time, para din, kumbaga parang exchange of energy, hindi naman po pwedeng kuha ka lang ng kuha dito sa tao na to. You have to offer something in return din. Para maging equal. Balance. Yes, Oo. para hindi naman mafe-feel ng tao na to na parang
sinisipsipan ako ng tao na to or what. Yan. Oo, yun ang mahirap eh. Kaya siguro ako, if we're talking out or applying law of proximity, lalayo na ako kila Audrey and Diane. Bakit? Kasi sila yung hindrance eh. Kami, Oo, billionaire mindset na dapat ako. Pero dahil hindi sa pwedeng kanila... millionaire lang. Oo. Naku, kayo Baka talaga. dollar billionaire na Dollar kayo. billionaire. Si Audrey yun. Ito mo naman, $1 million from New York. Baka maniwala yung mga ka-RSP natin, ha? Pero anyway, marami po kami natutunan sa inyong ngayong umaga. No? Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng kaalaman at tips kung paano nga ba magkaroon ng millionaire mindset, Miss Joanna Marie Lazaro. Maraming salamat po. Thank Thank you you so so much much. po.